At ito na nga yung araw na pinakahihintay ko na kapag walang trabaho ay rekta agad sa mga planong gala at maghanap ng campsite upang takasan ang mundong maingay. At eto na nga, natagpuan ko ang isa sa pinakamagandang campsite na matatagpuan sa probinsya ng Bulacan at malapit lamang ito sa Metro Manila. Hello mga idol, ako nga pala si Kuya Rujin, ang mahilig sa adventure na nagmula pa sa Mindanao. At nandito ako ngayon sa Luzon, kaya tara, samahan ninyo ako. Medyo mahaba-haba pa ang ating lalakbayin ngayon dahil dito magsisimula ang ating rides sa Binyan, Laguna. Tinanghali na nga ako sa paghahanda ng aking kagamitan at ang lahat ng gagamitin natin sa camping ay sinilid ko na dito sa compartment at top box ng ating motor. Medyo maganda ang panahon kahit tanghali na ay hindi maaraw at hindi rin naman umuulan. Dahil sa totoo lang kapag sobrang init ay nakakapagod din at nakakabad trip din naman kapag sobrang lakas ng ulan. Pero dahil ginusto ko to at mahilig ako sa adventure kaya wala nang reklamo. Pero teka, may nakalimutan yata ako. Huminto nga pala ako dahil nakalimutan kong mag-set up ng Waze. Ang pupuntahan natin ngayon ay Triple P Campsite sa lungsod ng Norsagaray, Bulacan. At ang una nating ipin itong Matiktik Bridge dahil kapag rekta ka sa campsite ay ililigaw ka ng Waze. Time check, alauna na ng hapon at maganda yung panahon ngayon mga idol kasi hindi gaano mainit kaya patuloy pa rin tayo sa ating adventure. Let's go! Mahigit 2 oras na pag-drive mula Laguna ay narating ko ang Maynila. Time check mga idol, mag-alas 3 na ng hapon at nandito pa rin tayo kasalukuyan sa Maynila at sobrang traffic. Ayan, nakikita natin mga idol, no? Napaka-traffic. At sa ilang minutong pakikidigma sa traffic ay sa wakas narating ko ang probinsya ng Bulacan. Dito ay feel na feel ko ang probinsya para na rin akong umuwi sa amin. At ang una kong napansin dito ay ang kanilang napakalaking kalsada. Nadaanan ko rin pala itong Philippine Arena. Kung hindi ako nagkakamali, sakop ito ng Bukawi, Bulacan. At kung nagkamali man ako, kayo nang bahalang mag-comment. Nagpatuloy pa rin ako sa aking pagmamaneho at hanggang sa wakas ay narating ko na ang lungsod ng Norsagaray. GoPro, stop recording! So ayun mga idol, no, time check 4:30 PM at nandito na tayo ngayon sa Norsagaray, Bulacan. At nagpahinga muna ako ng saglit kasi nga grabe, sobrang traffic mga idol. At habang nagpapahinga ako ay may nakita ako nagbebenta ng buko dito sa gilid. Hindi pa ito ang sentro ng Norsagaray pero tamang tama kasi nauuhaw na ako. Magkano yung buko ante? 40. 40? Yes, mura-mura. Okay. Bagong pitas. Bagong pitas, yung bagong pitas ate ha. Yes. Ayan, so may ano din dito si ante, meron din silang ano to, saging na kardaba. Magkano yung kilo nito te? Yung piraso, walang kilohan eh. Piraso yung ano dito, magkano to? 4. 4. Ayan, yung turon mo? 20. 20. Ayan, ano to dito? Buko juice. Buko juice. Puro. So ayan mga idol, nagpahinga muna ako dito. Actually enjoy naman talaga yung ano, yung trip natin ngayon. At hindi pa madilim, nandito na ako sa Norsagaray. Wow, gusto ko ng ganyan. May straw ka te? Meron. Istoryin mo na lang. Alright, ito na nga mga idol, no? Tsaka bumili na rin ako ng turon. Ayan. Ay, thank you te. Alright, kain mo na ako. Itong buhok ko naman. Malasa, buko na buko talaga. Medyo ano, no, compare sa bandang ano yata, bandang Laguna doon, yung buko doon isa nagkakahalaga lamang sa 20 pesos. Pero dito sa Bulacan same lang naman, probinsya, pero medyo may kamahalan ng ano ang buko. Pero malaki naman, sulit naman yung ano, 40 pesos worth. At
At pagkatapos kong uminom ng buko at kumain ng turon, ay dumiretso agad ako sa kanilang mini market at dito bumili ako ng manok at isda para hapunan at agahan bukas. At sa di kalayuan ay narating ko na rin ang Matiktik Bridge, yung una nating pinin sa ating Waze. At kasunod naman nito ay ipipin natin ang Coral Elementary School na kung saan doon na rin tayo magtatanong kung saan yung Triple P campsite. Kuya, saan yung Triple P campsite? Mamang ko dyan. Dito? Yung tabot yung mga ito. Dito mismo yung naka... Oo. Sige po. Ito. Okay, thank you. Nagpatuloy ako sa pagdadrive hanggang sa nadaanan ko ang checkpoint ng mga tanod. At dito kailangan mo magbayad ng 20 pesos para sa kanilang environmental fee. Per head dito is 20 pesos. Ayan. Doon sa unang pagpasok ay medyo maganda at simentado yung daan. Pero dito, rough road na ang aking dinadaanan. At laking gulat ko ay may checkpoint pa pala dito. 20 pesos bawat motor. Ayan. Salamat po. Nandito na tayo ngayon sa Triple P campsite. Ayan. Saktong alas 6 na ng hapon ay dumating na ako dito sa Triple P campsite. Time check tayo ngayon is nasa 7:30 na ng gabi at kakatapos ko lang mag-sit up ng aking tent at saka ayan, nagluto na rin ako ng adobong manok. Ayun, good morning at ito na nga kagabi. Na-sit up ko na yung aking tent dito at saka yung motor ko na ipasok ko dito. At ang bumungad sa akin dito mga idol kasi nga umuulan kahapon ay kagabi. So ang daming tao ngayon. Ayan. At nasa gilid ako ng river or ilog. Dito ako nagpwesto ngayon. So ayan mga idol, pakita ko sa inyo ang kagandahan ng lugar na ito. Makikita natin dito sa harapan ng aking tent mga idol. Ayan, napakagandang bundok. Yung ilog, hindi lang malinaw yung ilog ngayon, pero makikita natin sa mga post ng mga ibang vlogger na napakagandang ilog dito. Malinaw at clear na clear yung tubig kasi nga umuulan kagabi kaya yan yung nangyari, medyo malabo yung tubig dito. Pagdating ko ang daming naka-tent dito sa gilid-gilid ng ilog, saka ito na rin yung tent ko ngayon. Nag-transfer sila doon kagabi kasi nga ang lakas ng ulan kagabi. Takot nga ako baka tumas yung tubig dito. 70 pesos nga pala ang entrance fee per head dito mga idol kapag day tour. At kapag overnight naman ay 200 pesos. Kasama na dyan ang free life vest kaya safety yung tao dito kapag naligo ka, lalong lalo na yung mga bata. Dito ay pwede kang mag tent pitching tulad ko at pwede ka rin magrenta sa kanilang tent. At kung ayaw mo namang mag tent, ay meron silang for rent na cabin. Walang signal dito pero meron silang piso wifi. At katabi na rin nito ay ang coffee shop nila. At isa nga sa pinakagusto ko dito mga idol ay ang kanilang malinis na CR. Lalong lalo na ang kanilang napakalawak na parking space. Kahit magdala ka ng sasakyan or motor, ay nako, walang problema yan mga idol. Dito sa Triple P ay pwede mong isama ang iyong barkada at pamilya dahil lagi silang merong available na mga cottage. At kung nature naman ang pag-uusapan ay hindi rin magpapahuli ang Triple P dyan. Dahil habang pinapalipad ko ang aking drone, ay kitang-kita ko ang napakagandang tanawin na ito. Dito sa kanilang ilog ay pwede kang magpatangay sa rumaragasang tubig kasama ng iyong jowa. Ay wala ka palang jowa, okay lang yan basta may life vest ka, safety ka naman. Huwag ka lang anurin papunta sa maling tao. Ito yung almusal ko ngayon, fried rice, inihaw na isda at inihaw na manok. Alright mga idol, no? At nandito pa rin tayo sa Triple P campsite. At nandito ako sa kanilang ilog, sa gilid ng kanilang ilog. Kaya try ko ngayon, susubukan ko lang magpaano dito sa ilog na ito. Doon, o papunta tayo doon. Try ko lang ngayon mga idol. Susubukan ko lang magpaano kung kaya ko. Ayan. Sobrang lakas. Umaragas sa yung ilog. Grabe oh. Super lakas. Hindi ko mapigilan.